So sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa atin pong series sa Book of Matthew at nandun nga po tayo sa Sermon on the Mount, which covers the longest of the preachings of the Lord Jesus Christ, yung sa chapter 5, 6, and 7. At narito po tayo ngayon sa Matthew chapter 5, verses 38 to 42 na binasa po kanina. Ang sabi po dito, you have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. And again, makita po natin dito yung formula ng Panginoong Jesucristo. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 20, sinabi niya, your righteousness should exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. And he has this formula na makikita po natin sa 6 verses. And what is the formula? The formula is, you have heard that the ancients were told, but I am telling it to you. Or but I say it to you. Yun po yung formula niya. Narinig nyo na sinabi nung una, subalit sinasabi ko ngayon sa inyo. At makikita po natin ito dun sa verse 21, nung ating pong natalakay, ang tungkol sa murder. Sa verse 27, when we talk about adultery. Doon po sa verse 31 when we talk about divorce. Sa verse 33 when we talk about oaths and vows. And now, on the 5th, sa verse 38, doon po sa topic ng revenge and retribution. And of course, next Sunday, you don't want to miss it about treating your enemies. But we are on the 5th. And Jesus is teaching us, He is not correcting Moses, okay? But He is teaching us a principle that we have to exceed what the law requires of us. Kasi po sa Old Testament, ang sabi, wag mong gawin to, wag mong gawin to, wag mong gawin to. Hindi po sinasabi ng Panginoon na noon na yon, abolish na yon, no? But He wants us to exceed. Higitan mo kung ano yung sinasabi ng batas. Dahil noon, ang tinitignan yung panlabas, subalit sa ngayon, ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Because we can do all the right things today, no? Lahat ng bagay, pwede nating gawing mabuti, subalit ang Panginoon tumitingin siya sa panloob. Tumitingin siya sa puso. We can do all the right things outwardly. We can do all the right things on the sight of men, but not in the sight of God. And God is testing our hearts. Yun po ang pinakamahalaga. Kasi kahit nasa panlabas maayos ka, kung ang motibo ng puso ay hindi maganda, yun ay hindi pa rin maganda sa harapan ng Diyos. So, in the past, we live and walked under the law. Yun ang sinasabi. The requirement of the law, pero ang Panginoong Jesucristo, gusto niya lumakad tayo sa grace. The grace of God, no? At yun yung tinuturo niya sa atin. So, doon po sa verse 38, madalas nating marinig mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun po yung nakikita po natin sa Exodus chapter 21 in the Old Testament. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. And the principle sa law, if you are a law student, you know this. This inspired the Latin phrase na les talionis. Nang ibig sabihin nun ay law of retribution, yung kung anong ginawa mo dapat ay yun din ang kaparusahan mo. Okay? So that is the law that is called the law of retribution, yung galing sa prefix na re, which means again. Di ba? Retribution, retribuere.
to assign again. Okay? So, it literally means payback. Payback. Pag nangutang ka ng piso, bayaran mo piso. Yun ang payback. Okay? Yun ang tinatawag na law of retribution. Ibig sabihin, walang lamang. Kung ano yung inutang mo, yun din ang bayad. Okay? Kaya nga mata sa mata, ngipin sa ngipin. No? In Exodus 21 verses 24 to 25, it says, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Ibig sabihin, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, paso sa paso, sugat sa sugat, bugbog sa bugbog. No, ibig sabihin, yun yung katapat. At walang hihigit po doon. And this lays the principle of the legal system, lalo na sa ancient world. At napapansin niyo po ba na yun din yung legal system na sinusunod po natin? Kahit sa panahon ngayon. Iba na nga lang. No? Bakit merong law? Even we live in a fallen world, we still have the law. Bakit? Madalas nating marinig yung salitang law and order. Why? Why do we need laws? So that there will be order. Di ba? Kung walang batas, walang kaayusan. Kaya may batas para merong kaayusan. Na-imagine nyo ba kung kahit na sino na lang dito sa kwarto na to, kunin lahat ang pera mo sa bag? At walang batas? O suntukin ka at bugbugin ka at patayin at walang batas? Di ba? Ano na lang ang mangyayari kung walang batas? That's why we need law and order. And even Moses and even the Lord God gave the 10 Commandments for the Israelites to follow in the Old Testament para magkaroon ng law and order. Paano ihahandle ni Moses ang halos 5 million na tao na puro pasaway at puro gusto siyang patayin at gusto siyang batuhin? Di ba? Kahit paano nakatulong yung tinatawag na law. So, bakit may law? Para merong order, in order also to prevent crimes. Kasi kung alam mo na kung anong kaparusahan, kahit na gusto mo na gumawa ng masama, it will prevent you to do another crime. Why? Because of the law. Because of the punishment. Dahil nga yung mata sa mata, ngipin sa ngipin na sinasabi. And to administer justice. Ano yon? Na huwag kang lalampas doon sa kaparusahan na dapat lang para sa tao. Pag lumampas, hindi yung retribution, it is revenge. Okay? Pag lumampas ka sa retribution, because retribution is to give fairly what the person is due. Whether it is penalty or whether it is reward. Pag lumampas ka, that is already revenge. Ganito yon, no? Meron kang ginawa na masama sa akin, makikita mo, paghihigantihan kita, ang anak mo, ang asawa mo, ang mga kamag-anak mo, ang bahay mo, susunugin ko, kahit ang alaga mong aso. No? Ganun ang revenge. That is revenge. No? Kaya nga po, para ma-administer yung justice, kaya nga sabi nila, wag mong ilagay sa yung kamay ang batas. Kasi nga meron tayong legal system. Meron tayong korte. Okay? So, yun ang tinitignan po natin. So, bakit mata sa mata? Ang mata ba ay mahalaga? When you lose an eye, ano ang mawawala sa'yo? Sight. Yung kalahati, malaking impact ng buhay mo. When you lose an eye, you lose something valuable. Ang parusa nun, kesa yung nawalan ka ng ngipin, kasi ngipin sa ngipin, when you lose a tooth, you lose something important. Masuntok ka, mawala yung isang ngipin mo, marami ka pang ngipin, pwede ka pang kumain, tama?
So yung pagkawala ng mata ng isang tao, hindi ka pareho nung pagkawala ng ngipin ng isang tao. Nagagets po nyo? Kaya mata sa mata, ngipin sa ngipin, ibig sabihin, merong mas mataas na punishment, merong mas mababang punishment, at pababa. Ganon po kagaling ang legal system ng Panginoong Diyos na siya po ang nag-akda. Ang isang example po dito ay matatagpuan sa Exodus chapter 21. Marami pong batas, no, pero gusto ko lang pong makita nyo ito. Dito po sa dito sa verse 20, Exodus chapter 21 verse 20. Sabi niya, if a man strikes his male or female slave, yung katulong niya, halimbawa sinuntok niya with a rod and he dies at his hand, he shall be punished. No? Kapag halimbawang pinalo niya ng rod yung kanyang katulong na lalaki o babae at namatay siya, parurusahan siya. Pero, sabi sa verse 21, if however he survives a day, sabi niya, or two, no vengeance shall be taken. For he is his property. Kasi noon po kasi pag-aari mo, ang slave, hindi po kagaya ngayon, praise God. Inaaway niyo pa ang inyong mga boss. No, pero noon hindi pwede. No? Kahit napaluin ka niya, hindi siya mapaparusahan ng kamatayan kapag ikaw ay nag-survive pag nabuhay ka. Verse 22, sabi niya, if men struggle with each other and strike a woman, kunyari, nagkaaway kayong dalawa, biglang natabig niyo yung isang buntis na babae, no? At ang sabi dito, so that she gives birth prematurely, yet there is no injury, he should surely be fined, as the woman's husband may demand of him, and he shall pay as the judges decide. Kaya noon pa lang po, meron na rin katumbas na fine. Monetary. Doon po nang galing eh. Hindi bago. Lahat po ng ito ay nanggaling po sa Biblia. No? So nakikita nyo, ang batas, galing din po sa Old Testament kung paano po nagiging fair yung pag-judge dito. Pero sabi niya, but if there is any further injury, then you shall appoint as a penalty life for life. Kaya, buhay sa buhay. Eye for eye, kaya niya itinuloy dito. No. Yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ngayon, ito pong sinasabi ng Panginoong Hesukristo na kinote niya, narinig niyo nung una na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, that is the legal system for the Israelites. Para ito sa society. Anong pagkakaiba niya? Anong pinagkakaiba ng teaching ni Jesus ngayon sa Matthew chapter 5? This is for individual Christians. Anong pagkakaiba ng law ni Moses? Jesus is speaking to us as individuals. Ang hirap, tinitake nung iba na yung legal system para dun sa individual and vice versa. Pero magkaiba po yun. Moses is setting a legal system as a nation. Pero ang Panginoong Hesukristo, binibigay niya ngayon yung bahagi ng Sermon on the Mount kung paano tayo magre-react or paano natin i-apply ito individually, not as a nation. Para po sa atin ito. Kaya binibigay ko yung difference. And by the way, ito pong mata sa matang, ngipin sa ngipin, hindi lang po matatagpuan ito sa Bible. Nandun din po yan sa code ni Hammurabi. The Code of Hammurabi. This is the 6th king of the first dynasty of Babylon. Nandun rin po ito. Kaya tignan mo, hindi po aksidente. Na nandun rin po kahit sa mga pagano. Pagano to eh. Ang mga Babylonians pagano, pero meron din silang order. Meron silang law and order sa kanila pong bayan. Meron din silang mata sa mata, ngipin sa ngipin. No? And so, Jesus is not correcting Moses. Pinapakita lang niya na ganito noon, pero ngayon, sinasabi ko, ganito ang gagawin ninyo. Kasi po ang attitude natin, pag nalamangan tayo, hindi tayo papayag. I deserve my rights. Di ba? Ganun tayo, di ba?
I deserve my rights, no? Ganito ang ginawa sa akin, no? Kailangan kong matanggap kung ano yung due para sa akin. Mga ganon. At mahilig tayo maghiganti. Hindi pa nga umaabot minsan sa korte, di ba? Nakapaghiganti ka na. Ganon po ang nangyayari po ngayon. So now, yung physical retribution ay napalitan na po ng financial retribution. Di po ba meron tayong term sa Pilipinas na magbabayad ka ng daños. Galing yan sa Espanyol na daños y perjuicios. Okay? Daños y perjuicios. Galing yan sa Spanish na salita. It is a fine or a restitution, payment for damages. Kunyari, nasuntok mo ako, na-hospital ako, natural, hindi ako nakapagtrabaho for 1 month, babayaran mo ngayon yun financially. Yung hindi ko pagpunta sa trabaho. Yun po ang daños perjuicios. And that is a financial retribution. Tama lang yun. Kasi hindi ka nakapagtrabaho. Bakit ka hindi nakapagtrabaho? Kasi na-hospital ako. Bakit ka na-hospital? Kasi sinaktan mo ako or sinagasaan mo ako. Kaya gano'n ang nangyari sa akin. Kaya nakakatanggap tayo ng financial na payment doon po sa tao na yung mananagot dapat sa atin pong pagkawala ng trabaho. So what is the difference between retribution and revenge? Nabanggit ko po kanina. Okay? The difference is that retribution involves hitting back with equal force, whereas revenge involves hitting back harder than we have been struck. Diba? Pinitik kang ganon. Sinuntok kita. Okay? Yun ang revenge. May dagdag. Okay? Yun ang ibig sabihin. Okay, so sa verse 39, anong sabi? Meron po tayong makikitang 5 highlights ng Panginoong Hesukristo dito po sa verses na nabanggit sa passages po natin. Verses 39 to 42. 5. Una, yung tinatawag na resistance. Anong sinasabi po sa verse 39a? Do not resist an evil person. Ano po ang ibig sabihin ng do not resist an evil person? Ibig bang sabihin kapag pagka may masama na nakikita ka, hahayaan mo na lang? Or you let yourself to be a doormat, apak-apakan ka na lang? Or halimbawa yung anak mo, sinuntok siya sa school, sasabihin mo, anak, Kristiyano tayo, magpasuntok ka rin ng isa para dalawa na yung black eye mo. Ganun ba yun? Okay? So, iba po kasi ang pagkakabasa ng iba, no? Pero, if we look at the context, I always tell you this, that in order to interpret the Bible, we have to know the context. Di ba? Kinakailangan alam mo kung anong pinag-uusapan, bakit ganun ang sinabi, at titignan mo kung anong sinasabi ng Bible as a whole, bilang kabuuan. Kasi even in James chapter 4 verse 7, di ba? Ang sabi, resist the devil. Ibig sabihin, i-resist natin. Di ba? I-resist the devil. Let's resist the devil. 1 Peter chapter 5 verse 9, kinocommand tayo ng Diyos na i-resist natin ang devil and even the evil practices. So, hindi ako naniniwala na tinuturo ng Lord dito ay yung, hayaan na lang silang gumawa ng masama. Bayaan mo na lang sila. No? Hindi po ganun ang sinasabi dito. This is not negating self-defense. Kunyari may pumasok sa bahay nyo, sasabihin niya, papatayin ko kayo, papatayin ko ang asawa mo. Sasabihin mo, Christian ako, okay. No, it is not negating self-defense because if we look at the Lord Jesus Christ with His disciples, ano ang dala-dala po ng mga disciples? They carry a sword with them. Hindi nyo pa nabasa yun? O basahin yung Bible. Diba? They carry a sword. No? Meron silang mga punyal na dala for self-defense. Why? Kasama na nila ang Lord doon. And why is that? Kasi ang dami pong mga masasamang tao, di ba? Maraming mga bandido and other things. Pero of course,
hindi ko po sinasabi na magdala kayo at pumatay kayo. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang, this is not negating common sense. Naku, meron akong pepper spray. Naku, kawawa siya pag in-spray ko. Hindi naman ganun, di ba? Siyempre, there are also passages in the Bible na you have to, you have to look after the welfare of your family. Di ba? Ipagtatanggol mo ang pamilya mo. And this is not negating wisdom. Because the Bible says, Proverbs chapter 22 verse 3 says, a prudent or wise person sees evil and hides from it. Magtago ka. Halimbawa may humahabol sa'yo. Magpapakita ka ba? Hindi. E di magtago ka. Sabi ng Bible, magtago ka. Okay? What Jesus does require by commanding us not to resist is not to retaliate. Hindi ikaw yung magpo-provoke. Hindi mo sasabihin na, okay, hit me. Hindi ganun. Okay, Christian ako. Dadaling kita sa langit ngayon. Hindi ikaw magpo-provoke ng fight. Okay? Kung hindi, ang ibig lang sabihin dito, yung do not resist an evil person, no? Ibig sabihin, huwag ikaw ang maging hindi ikaw yung magpo-provoke or you will not, hindi ikaw yung aggressor. You should not be the aggressor. And then, pangalawa, pupunta po tayo sa verse 39b. Anong sabi dito? Whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Sino man daw ang sasampal sa'yo sa iyong kanang, tignan nyo itong mabuti kanang pisngi, ibigay ninyo ang kaliwa. Okay, gusto nyo, sinong gustong volunteer? Hindi, imagine ninyo, karamihan ng tao right-handed. Pagka sinampal ko ang isang tao, sa sampal na nasa isip ko, saan tatama? Ha? Left. Again, kailangan yung malaman kung ano ang context. Okay? Alam nga naman, di ba, sampal, gano'n. Pero hindi po gano'n kasi ang pagsampal nila. Okay, so we have to study again the context. The slap actually that the Lord Jesus Christ is talking about is not the physical slap, but it talks about the insult. Because during those times, the greatest expression ng insult sa isang tao is what we call the backhand slap. Kapag nanonood po kayo ng English movie, yung mga noong unang panahon, yung yung backhand slap na tinatawag, ganito po yun, hindi ito ang pang-sampal, ito. Ganon. Okay? Dito. So when a person slaps you on your right cheek, okay, that's the greatest insult that you can receive. Ang sabi niya, turn the other cheek also. So yun po yung sa culture nila, no? The greatest way of showing insult, yun po yun. The backhand slap. At sa Eastern culture naman, paanong paraan? Dumudura sa lupa. They spit on the ground, right? And sometimes ginagawa po ng iba yun sa tao kapag kaharap yung PWE. Di ba? Minsan hindi ka mag-i-spit sa ground but you say the word. That's an insult. And today, how do we show insult? Sa paanong paraan po tayo nagpapakita ng insulto or disrespect. That is a sign of disrespect. Today, paano? From a Facebook post or comment or message you have sent, the slanderous comment or remark. At kapag nag-comment ka ng hindi maganda or meron kang pinost sa Facebook mo, okay? At yung tao na nakabasa ng comment mo, dahil inilagay mo pa yung pangalan niya,
Okay? Magkakaroon ka ng problema. Buti na lang ngayon, pwede na siyang i-delete. Buti na lang sa message din, pwede mo na siyang i-unsend. No? Kung minsan, meron kang nabibigla na na-post mo, na pinagsisihan mo, pwede mo pa rin i-unsend basta't hindi pa niya nabasa. Ang mahirap nabasa niya. Okay? At napakahirap po ng ganun. So, yun po yung mga insult na natatanggap natin. Ito po yung when you receive an insult from a Facebook post, paano ka magre-reply? Magpo-post din ako. Okay? Di po ba ganun tayo? Ay, hindi pala ako. Okay. So, ganun po yung karaniwan na nararamdaman ng tao. At nalulungkot po ako minsan when I see some people who profess to be Christians na makikita mo napaka-active na mag-post din ng magpaparinig, magsusulat ng kung ano-ano, o kaya pag nag-post, sasagot din siya, no? As Christians, dapat po iba tayo. Dapat hindi tayo makikita na nagpo-post ng mga bagay na nakaka-insulto. Kahit pa sa tingin natin ay karapat-dapat sa kanila. We should not do that as Christians. Hayaan mo sila. The truth shall set you free. Kung sinisiraan ka, God will make a way na mapapatunayan nila sa sarili nila at sa harap ng mga tao na nanira sa'yo, yung napasamang reputasyon mo, na nagsisinungaling sila. At mas masakit yun, no? Kapag meron kang sinabi na hindi totoo at napatunayan na hindi talaga totoo. Okay? You have to show them that you have another cheek. Pakita mo na meron ka pang isang pisngi. Ibig sabihin, huwag kang magko-comment, huwag kang lalaban. Yun po ang yun po yung sinasabi ng Panginoon. If someone insult you, Jesus says, turn the other cheek. No, don't return insult for insult. May sinabi sa'yo, alam mo, sabi ni ganyan ka daw. Ay, sasabihin ko nga yung sikreto niya. Alam mo, sinabi mo sa akin. Diba? That's the initial response, no, bilang tao. But we are not from this world. We were born again by the Spirit who is living in us. And I believe kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, you have the fruit of the Spirit, which is pagpipigil sa sarili. Gusto mong sabihin, pero pipigilan ka ng Holy Spirit. Dahil anak ka niya. Dahil nakatira siya sa'yo. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. At kung papansinin po ninyo, kahit ang Panginoong Hesukristo, marami siyang natanggap na insulto. Anong sinabi sa kanya? Kaibigan ng magnanakaw, matakaw. Di ba sinabi that he is a glutton? Di ba? Nabasa niyong Bible niyo, tinawag si Jesus na glutton. Ibig sabihin, matakaw. Nakikipag-inuman sa mga, hindi mananampalataya. No? At kung ano-ano pa, ang masakit pa, di ba? Sinasabi pa na bastardo siya. Anak siya sa kasalanan. But he let all of this go. Ibig sabihin, hinayaan niya. That is turning the other cheek. Pangatlo, kanina resistance. Pangalawa ay insult. Pangatlo, lawsuits. Sabi sa verse 40, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Sa ibang translation, if anyone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak also. Sa verse 40. Again, context. In those days, you can sue someone and take their clothes. Noong unang panahon, pagka dinimanda mong isang tao, pwede mong kunin yung cloak nila. Pwede mong kunin yung damit nila. Okay? So, meron silang tinatawag na inner garment, panloob. Because they clothe themselves in layers. No? Parang tayo.
They have their inner garments and they have their outer garments. So, yung shirt, yung inner garment nila, yung cloak naman, yun yung pinangko-cover nila sa lamig. And do you know that they also use the cloak as their beddings? Beddings po nila yung cloak. Natutulog sila dito, pinangkukumot nila yung cloak po nila. Okay? So, ang sabi ng Bible, again, Exodus chapter 22, verse 27, ang sabi niya, if you ever seize your neighbor's cloak as a pledge. Nakita niyo, pledge. Ibig sabihin nito, kung wala siyang pambayad, ibinigay niya sa iyo. Okay? You are to return it to him before the sun sets. Kung meron nag-pledge sa inyo na, o sige, hindi mo na ako makakabayad, or natalo ka kunyari sa hearing, natalo ka sa kaso, wala kang pera, wala kang pambayad, pwede mong actually isanla yung cloak during that time. Okay? Ibibigay, pero ang sabi ng Panginoon, bago lumubog ang araw, ibalik mo yan sa Kanya. Why? For that is His only covering. Most of the Israelites before, kung hindi ka mayaman, meron ka lang almeno one change of clothing. Isa lang. Siguro ngayon, pag nandito tayo sa Europa, kung nakabili ka ng mamahaling coat, kumbaga yun lang yun. Wala ka ng ibang pang-cover, yun na lang yun. Pag kinuha sa'yo yun, wala ka ng panlamig, wala ka ng gagamitin para matulog. So sabi ng Bible, return it to him before the sun sets, for that is his only covering. It is his cloak for his body. What else is he to sleep in? And it will come about that when he cries out to me, I will listen to him, for I am gracious. Ang sabi ng Lord, pag yan umiyak sa akin at nag-pray, kaya be sure po na walang tao na nasa tama, na iiyak sa Diyos dahil hindi siya makalaban, ang gagawin na lang niya, magsusumbong siya sa Diyos. Pag nagsumbong siya sa Diyos, delikado ka pag pinakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin. Yun pong ibig sabihin. Dahil ang sabi ng Diyos, for I am gracious. Napaka ng Panginoon, napaka-fair niya. So yun po yung sa lawsuits. Punta po tayo sa pang-apat, which is inconvenience. Bakit ko sinabing inconvenience? Ang sabi po dito sa verse 41, whoever forces you to go 1 mile, kung sino man ang mamimilit sa'yo, na lumakad ng 1 milya, go with him 2. Okay, this is the context. Sa Roman law, meron pong karapatan ang mga sundalo. They have the right to choose any citizen, Jew man yan o Roman man yan, para sila po ay utusan na bitbitin ang kanilang backpack for 1 mile. Ibig sabihin, kung kunyari, naglalakad ang Roman soldier, meron siyang backpack, di po ba napakabigat ng mga backpack nila? Bakit? Andun yung shield nila, andun yung helmet nila, andun lahat, bit-bit yan. At pag sinabi niyang, Jew, you carry this. You cannot say no. Kunyari, you go to a journey, if you are going to a journey, and if the Roman soldier stops you, and compels you to carry the backpack, wala kang magagawa. That is the law. Roman law po yan. And ang mangyayari, yung mga Jew, ang mangyayari, bibit-bitin nila kahit may pupuntahan sila. And for every step they make with hatred in their hearts, they will obey the Roman law, but the heart is full of hatred. Why? Pero, tutupad sila. They will walk 1 mile. And every time na maglalakad sila, they count the steps. At sa oras na natupad na niya yung 1 mile, ibabagsak na nila sa paanan ng soldier, here, I have fulfilled
May obligation. At aalis na siya. Ganun po yun. If you remember, si Simon the Cyrene. Simon of Cyrene, do you remember when Jesus Christ was carrying his cross? Diba, anong sabi? Sinabi ba ni Simon na, I will volunteer to carry your cross, Lord Jesus. Meron ba siyang ganon? Wala. Anong sabi sa kanya? You. Kasi nakita, matangkad siya eh. Binigay yung cross. Do you think that's out of love? It's law. It's an obligation. Maybe you're saying, oh, napaka ano ni Simon dahil napakabait ni Simon. Ay, oo, mabait si Simon talaga. No? Pero sabi, napakabait ni Simon of Cyrene kasi kineri niya. No, inutusan siya ng Roman soldier na i-carry yung cross ni Lord Jesus kasi hindi na niya kaya. In his physical state, hindi na niya kaya magdala ng cross. So, it is not voluntary, but it is obligatory. Today, what's the meaning of this? Are you serving the Lord because it is your obligation? Or because you love the Lord? Ginagawa niyo ba ang trabaho niyo sa church dahil obligasyon? I-check natin yung ating mga sarili because sometimes you go to church because it's my obligation. I am a member of Rema. I am a Christian. I should go to church. Kailangan nasa church ako. Mag-check ng attendance. Nandun ako. No? Welcome po sis. Meron po upuan sa akin. So, ito po yung ibig sabihin dito. Sinasabi ng Panginoon na okay, you did the first mile. What is the first mile? Ano yung unang milya? You went to church. Ano yung another mile? Magre-remain ka sa church because you want to fellowship with the believers. Because you want to be a blessing. Not to receive blessing, but to be a blessing. Or magbibilang ka. 2 oras na ako sa church. Bakit? Ilang araw ba dapat ang ibigay mo? Ilang oras ba dapat ang ibigay mo sa Lord? Sa isang linggo. Ilan? Tapos oorasan mo ang pagpunta mo sa church? Pasalamat ka na sa church ka, yung iba wala. Alam mo kung bakit wala? Nasa ospital. Nasa sementeryo. Nasa kulungan. That's why we have to do this extra mile ito. Yung first mile is obligation. Okay, punta ako. Pag song leader ka naman, okay, pupunta ako, magsusong lead ako eh. Or kung ikaw naman ang in charge sa fellowship, okay, nandun ako dapat kasi ako yung in charge eh. Or kung sasabihin mo na, ako pupunta ako dun kasi akong magtuturo eh. Obligation. What is the extra mile? What is the extra mile? Do you put love in it? Kasi kapag kawala na po yung extra mile sa paglilingkod natin sa Panginoon, you are walking under the law. Under the obligation. Pagbibigyan ko ng halimbawa po ng extra mile, ano? When we give to the Lord, okay, kinwenta mo, pati senti mo. Ay ko, hindi ako dapat lalampas. Yes, you are under the law. Totoo na ang tithing is under the law. Pero sa batas ng Panginoon, anong sabi niya? Give cheerfully. But you have to do first the obligation. That's the mile. That's your obligation. Your tithing is an obligation. I will not compel you to do that because that is between you and the Lord. But the extra mile is when hindi ka na nangungwentas ng binibigay mo sa church. At hindi ka na nangungwenta ng sentimo dahil lumagpas. That is cheerful giving. And it's between you and the Lord.
If God knows and you know, no problem. Kahit hindi malaman ng iba, kung alam mo at alam ng Diyos, nagkakaintindihan kayo, that's okay. You know what? Because that's the thing na meron pong reward. Okay, napunta lang po ako doon. But I'm just saying gusto kong makita nyo yung difference ng first mile and the extra mile. That we put our love and our worship to the Lord, to our brethren on the second mile. Another po kasi ang sabi ko, inconvenience, Kasi, isipin nyo to. Wala tayo noong panahon ni Jesus Christ. Pero sa oras na to, halimbawa, aalis ka, magpa-flight ka, or mamamasyal ka, and a problem will stop you. Sis, may problema ako. Pwede mo ba akong samahan? Or mayroong hospital. Okay? Anong sasabihin mo? No. Ngayon pa naman ako inistorbo nito. May lakad pa naman ako. Yun yung first Tama? Yun yung first impulse na meron, nakaprepare ka, excited ka, may lakad kayo, and then suddenly merong something happened, no? Kaya inconvenience. Sometimes, someone will inconvenience you. Halimbawa, meron kang gagawin, mag-aaral ka, magba-Bible reading ka, here comes a call. Tapos sasabihin mo ba na, storbo naman nito, ngayon pa tumawag, nagre-review ako. Hindi po ganun. We have to give an extra mile for this kapatid. Kasi maaaring it's a matter of life and death, baka magpakamatay na, ikaw lang yung tinawagan niya. Meron siyang mabigat na problema, ikaw lang yung nasa isip niya. That is an extra mile. When we do an extra thing for others, for the glory of God, mga kapatid. Kaya sa susunod po na merong mangi-istorbo sa inyo, count it all joy. Brethren. Lalo na pag ginawa nyo yon out of love, that is the thing na meron pong reward and value sa harapan ng Diyos. Okay, panglima, promise, malapit na. Panglima, giving. Give to him who asks of you and do not turn away from him who wants to borrow from you. Naku. Ang sabi dito, magbigay sa lahat ng humihingi sa'yo at huwag mong pahihindian ang mga umuutang sa'yo. Kahirap. Buti na lang hindi ako si Ate Mila, kanila, no? Okay, gusto ko lang pong i-clarify, kasi when we go to the sentro, kung pupunta po kasi tayo sa sentro, marami pong namamalimos. Tama? Does it mean giving to everyone na namamalimos? Sa lahat ng mga nanghihingi sa'yo, mamaya hihingi, ibibigay mo ba lahat ng kanilang hinihingi? If we do that, anong mangyayari? Wala na po tayong budget. Tama? Pero ano pong sinasabi po ng Panginoon dito? Kasi ang sabi niya, huwag pahihindian ang nanghihiram sa'yo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, this is not giving to those who have mismanaged their finances. Gusto ko lang po na makita po ninyo ito, kasi kung minsan lalapit sa iyo, out of context. Kasi po ganito mga tao, kung ano lang yung nabasa, yun. Hindi nila alam ang konteksto. Okay? So minsan sasabihin, sabi ng Bible, magbigay daw, wag daw pahihindian ang nangungutang. Okay? But I want to tell you this, yung number 1, ulitin ko. This is not giving to those who have mismanaged their finances. May pera sila, pero hindi sila marunong mag-budget ng pera nila, hindi yan binibigyan. Okay? Kasi nag-mismanage sila.
Maluho sila. Ibig mo sabihin, pareho tayo ng sweldo. Ako, bili ako ng bili ng bagong makeup, bagong sapatos, bagong damit. Ako, hindi. And then suddenly, katapusan, wala pang katapusan na niya. Ikaw, may pera ka. Di ba? Ibig mo sabihin, uy, hati tayo. No! We stand on what is right. Kasi tutulungan mo siya or kukonsintihin mo siya sa kanya pong mismanagement ng finances. Okay? Mga magulang, huwag nang gagawin ito. Pangalawa, this is not condoning laziness. Tamad! Ang sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Nakalagay po yun. Huwag pakainin ang tamad. Kahit yung mga anak nyo, kung ayaw maghugas ng pinggan, huwag pakainin. Please. Ang ibig ko sabihin, kapag wala pang trabaho ang mga anak nyo, natural, they are expected to do something inside the house. Bakit? Ang nanay, ang tatay, nagtatrabaho, naglalabor. Alam mo, pagdating ng bahay, siya pang magliligpit, maglilinis, maglalaba, etc. Bilang anak, na wala ka pang trabaho, tumulong ka. Ganon yun. This is not condoning laziness. Ano yun? Handout? This is not giving handout to those people who can do something about their situation. Ibig sabihin, pwede naman silang dumiskarte. Okay? Sorry for the term. Or pwede silang magtrabaho, mag-part-time job. Okay? Sobrang selan, ibig sabihin, tumamad na dahil may nagbibigay. Okay? Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible is meeting the genuine needs of a person. And what is that? Anong mga tinutulungan? Ang sabi ng Bible, orphans? Orphans who cannot really take care of themselves? Ano pa? Widows? Pero may qualification ng widows? Diba? May qualification ng widows. Ang widows, hindi porke namatay ang asawa mo, widow ka. Sa dictionary, pasok ka. Kasi widow ka eh. Yun yung makikita mo sa dictionary. Pero biblically, may qualification ng widow. Anong sabi ng widow? Kapag ikaw ay nasa certain age, 60 pataas. During those times, kung hindi mo na kayang pakainin ng sarili mo, pinakakawawa noon ay mga widows. Because they cannot fend for themselves, they cannot find a job. Kaya sila po yung tinutulungan ng early church. Yung mga mentally challenge. Yan ang mga tinutulungan. Hindi yung nakahilatang malalaki ang kamay na may mga abs. No? Tamad ang tawag nun. And so we remember the story of the widow's mite. M-I-T-E. Yung babae, yung widow na nagbigay ng kusing. The rich are giving out of their treasures, out of their wealth. Okay, magbibigay ako ng 1 million. Madaling magbigay ng 1 million kung meron kang 1 billion. Tama? Madali lang ako magbigay ng 1,000 kung 1,000 ang pera ko. Pero kung yun na lang ang pera mo, kunyari, 10 euro na lang ang pera mo, kaya mong ibigay lahat yun. Ang sabi ng Bible, yung widow na siya, kusing lang meron siya. Ibinigay niya yung kusing. Ang sabi ng Panginoon, when He was looking at the offering, because He was teaching near the treasury, sabi niya, yung mga Pharisees kasi and scribes, they were giving a large sum of money dun sa offering. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pinakamalaking ibinigay ay ang widow na to. Ha? Bakit? Kusing lang ang binigay pero pinakamalaki ang binigay. Why? Because God is, kasi ang gauge ng Panginoon is kung ano yung matitira sa'yo, hindi gaano kalaki yung binigay mo. Ganun po ang giving. Kung ano yung natira or matitira sa'yo. And now I'm going to my conclusion. Conclusion po. Number 1, let go of an insult or an offense. May nang insulto sa'yo, let it go. Hayaan lang. Don't take revenge. Huwag maghihiganti. Why? Because Romans chapter 12 verse 19 says, never take your own revenge, beloved.
but leave room for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Itong pinakamahirap kapag ang Diyos ang gumanti. Pero kung ikaw ang gumanti, wala nang room sa vengeance ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayo maghihiganti. Kasi ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. You don't have to prove to everyone na ikaw yung tama at siya ang mali. Kasi ang problema ng mga tao, para i-clear mo yung sarili mo, o hindi totoo yung sinabi niya, ganito, ganyan, siya nga yung... No! Stop that! You don't have to prove anything as long as you are okay with the Lord. That's okay. Makikita mo rin naman ipapakita ng Diyos sa harapan mo kung paano siya ang maghihiganti para sa iyo. Ang sabi ng Bible, you pray for those. No? For those people. Ipanalangin. Huwag mong ipanalangin na mamatay. Hindi ganon. Ipanalangin po sila na masave sila, na i-bless sila ng Lord. Okay? Kasi kung paano mo po ipinapanalangin ang isang tao, bumabalik po yun sa atin. When we say kind words, those kind words will return to you. Babalik po yun sa atin. Pangalawa, remember God's mercy and justice. Once upon a time, sa buhay po natin, ganun din tayo. Tama? Ganun din naman tayo. Meron din tayong nagawa na mali sa kapwa. Diba? Sino dito ang walang nagawa? O, plastic ka. Kasi lahat po tayo ay nagkasala, sabi ng Bible. Lahat tayo ay nagkasala at hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Subalit dahil po sa habag ng Diyos, binigay niyang kanyang bugtong na anak na namatay sa krus. Para lahat po ng kasalanan natin, siya na po ang nagdala. At ang kailangan lang natin gawin ay humingi ng tawad sa Kanya. Diba? At ang sabi ng Panginoon, lahat ng lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin, kahit yung kaaway mo, kahit yung pinakamasama na taong kilala mo, pag yan lumapit sa Panginoon at totoong nang humingi ng tawad sa Kanya, patatawarin niya. Because God is a God of mercy. And God is a gracious God. And God is a God of justice. Kaya po, huwag natin pakialaman ang ibang tao, ang pakialaman natin yung relasyon natin sa harapan ng Diyos. Kasi minsan masyado tayong mapagmapuri sa sarili. Lord, ako mabait, siya hindi. Hindi. Sinong nakakaalam ng kabaitan kung hindi ang Diyos? Maaaring nabubulagan ka lang, kapatid. At ang tingin mo sa sarili mo, mabait ka, pero sa totoo, sa tingin ng Diyos sa'yo, hindi ka mabait. Yung taong sinasabi mong hindi mabait, siya pala yung mabait. Alam mo yun? Kasi minsan nabubulag tayo. At kinakailangan buksan ng Diyos yung ating spiritual na paningin para makita natin ang ating sarili. Kasi ang sabi ng Bible, tinitignan mo yung puwing ng kapwa mo, subalit yung dahilan napakalaki sa mata mo, hindi mo makita. Bakit? Kasi karamihan ng mga hindi natin makita, yung kadikit natin. Sige nga, lagay mo yung isang malaking bagay sa mata mo, hindi mo talagang makikita. Kasi sa laki nga, natakpan na. Pero yung maliit na kasalanan ng kapwa mo, nakikita mo kasi maliit yun eh. Diba? Okay, salamat naman may tumango. Okay. Pangatlo, ang sabi ng Bible, go an extra mile. Huwag tayong mangwenta na, ito gagawin ko kasi obligasyon ko to. Gawin natin ang higit pa sa inaasahan sa atin ng Diyos. At pang-apat, give generously. It's not just about money. Kasi akala nyo pag-giving, pera-pera lang, no. Giving of our time. Pag merong tao na nangangailangan ng advice nyo, okay? Ng time nyo, kahit nasabihin lang, pwede ba tayo magkape? Pumunta kayo. O, kahit bawal ang kape, mag-order ka na lang ng iba. Diba? Ibig sabihin, when someone needs you, you have to give generously. Give generously of your talent. Kinakailangan yung talento mo. Hindi niya kaya. Umaasa siya sa'yo, sa magagawa mo. You have to give of yourself because He first
gain. Sa oras pong ito, habang pinagbubulayan po natin ang salita ng Diyos, gusto ko lang pong i-share ang gospel in a nutshell. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat nagkasala. Basta tao ka, nagkasala ka. Kung di ka nagkasala, hindi ka tao. No? Pero ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nandito ang Diyos, nandito ang tao, kahit abutin mo ang Diyos, hindi mo siya maaabot. Kasi ikaw ay makasalanan. Ang Diyos ay banal. Sabi niya, you fall short of the glory of God. We all do. Pero sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan mo, dahil lahat ng tao ay nagkasala, impyerno. Okay? Sino pupunta sa impyerno? Lahat ng tao, kasi lahat naman makasalanan. Sabi na, lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, purihin ng Diyos. Subalit ang kaloob, regalo, ibig sabihin ng kaloob, bigay, free. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi po ng Panginoon, ako ang daan, nag-iisang daan, hindi isa sa mga daan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Malinaw, John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig, pagmamahal, pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa lahat ng tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus para sa iyo, para sa akin, na kung sino man, sabi ng Bible, whoever believes in Him, kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Saan yung kapahamakan? Ibig sabihin may kapahamakan na lugar sa impyerno. Sino man ang manampalataya sa Kanya, sino yung Kanya? Si Jesus Christ, ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation is a gift. Kapag sinabing gift, kapag sinabing regalo, walang bayad. You do not work for it. You take it and receive it by faith. Kasi ibinibigay nung nagbibigay. Kapag sinabi ko, Sis Lerma, happy birthday, this is my gift to you. Pero sinabi ko, Sis Lerma, mahal kasi yan eh. Pwede ba? Bayaran mo naman kahit yung kalahati. That's not a gift. Sis Kat, eto yung regalo ko sa'yo, happy birthday. No? Kaya lang, hulug-hulugan mo sa akin ha. It's not a gift. Pero pag sinabi kong, Sis Kat, regalo ko sa'yo, binibigay ko. Sa'yo na ba yung regalo? Sis Kat? Yes. Eto regalo ko, nasa kamay ko. Sa'yo na ba? Hindi pa. Hindi pa. Kailan mapapasayo? Pag tinanggap mo. Ganun po ang kaligtasan. Ang kaligtasan libre. Ang sabi na Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. No? Salvation is not by works, but by faith. Susunod na lang yung mabuting gawa dahil tinanggap mo na yung ang Panginoong Hesukristo sa buhay. Once na tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, it is yours. At hindi mawawala sa'yo. Sa oras na ito, gusto ko lang pong anyayahan habang tayo po ay nakayuko at tayo po ay mananalangin. Gusto ko lang pong anyayahan ang bawat isa, kung sino man po ang nasa ating sa mga nagjo-join online at ganun din po sa mga nandito ngayon. Gusto ko po kayong tanungin, gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa inyong buhay? Gusto niyo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Gusto niyo makasigurado
na kapag ano man ang mangyari sa inyo dito sa lupang ito, mamatay ka man, ikaw ay ligtas kasama ang Panginoon sa langit. Meron po ba sa inyo na gustong tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Kung meron po, pakitaas lang po ang kamay at ipapanalangin ko po. Meron po ba sa ating kalagitnaan? And I will pray for you. Sa mga naka-online po, okay, kung nais nyo pong tanggapin ang Panginoon, all you have to do is magsisi sa kasalanan, humingi ng tawad, sumunod po sa panalangin ng meron pong pagsisisi, pagpapakumbaba, at tanggapin si Jesus. Na manampalataya ka na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Darito ang panalangin, sumunod ka ng merong pananampalataya at nang may pagsisisi. Panginoong Jesus, sa oras na ito, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko kayo, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Iligtas niyo po ang aking kaluluwa. Nananampalataya po ako na kayo ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at kayo'y nabuhay na muli. Tinatanggap ko kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ito pong pinangako. Sa pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Lord, dumarating po sa buhay po namin na napakahirap po na tanggapin ang insult, na tanggapin ang pagkakamali ng ibang tao sa amin. Subalit, salamat po na kung nararanasan man po namin ito ay dahil naranasan niyo po itong una. Thank you, Lord, for the insult that you have received. Thank you, Lord, for the slap on the face that you received. Thank you, Lord, for dying on the cross for my sins. And Lord, thank you for your grace and for your mercy. Lord, bless this congregation. Bless them, I pray. In Jesus' name. Amen.